Pimentel. Lahat po ito ay ating matutunghayan dito sa programang Ang Paglilitis, Katarungan para sa Bayan. Magandang hapon Pilipinas, ito po ang Paglilitis, Katarungan para sa Bayan, ang special coverage ng kauna-unahang impeachment trial ng punong mahistrado ng bansa. Ako si Cathy San Gabriel. Magandang hapon, ako po si Mark Castrodes. Samahan niyo po kami, kasama po natin dito IBC 13, PTV4, Radyo ng Bayan, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at 15 local radio stations nationwide. Pwede niyo po kaming masubaybayan through the internet, www.ptv.ph at nariyan din po tayo sa Facebook at Twitter. Hanapin lang po ang @PTVPH at ang Paglilitis. Diyan nyo po masusubaybayan ang mga kaganapan sa buong linggong ito. At Mark, mga kaibigan, bagamat naka-break po pansamantala ang impeachment trial, ay patuloy po ang aming pagbibigay sa inyo sa aming mga manonood ng mga impormasyon, analysis at mga kuro-kuro tungkol sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Tama yan, Cathy, at nag-imbitaw nga po tayo ng mga eksperto at mga personalidad galing po sa iba't ibang larangan ng ating lipungan. They're from young and old. Sila po ay may sariling mga advokasya, sariling mga expertise, and we have invited them to shed light on some of the issues that have arisen during the past month and a half ng impeachment trial. At maintindihan po natin lalo, hindi po siguro sa perspektibo lamang kasi ng mga abogado o mga senador, kundi sa perspektibo po ng bawat mamamayan, mga estudyante man yan o profesor ng mga universidad. Kaya nga Mark, gaya ng lagi natin sinasabing bahalaga ang nasa sa loob ng mamamayan tungkol dito sa impeachment trial na ito. Balikan lang natin Mark, gaya ng aking nabanggit kanina, nag-umpisa po sa 8 ang articles of impeachment na inihain ng prosekusyon laban kay Chief Justice Renato Corona, ngunit 3 na lang po ang nalabi matapos iurong nila ang 5 sa mga ito dahil ang prosekusyon ay matibay na ang kanilang kaso laban sa punong mahistrado. Napakaraming firsts, kumbaga napakaraming mga hindi pa naranasan ng ating bansa kasi ang naganap sa isang buwan at kalahating ito. Sa totoo lang, this is the first time na na-impeach po. Talagang nag-trial ang isang Chief Justice ng Supreme Court. Nagkaroon tayo ng unang trial involving the former President Estrada pero hindi po ito natapos. Kaya ito po ay talagang kauna-unahan pagkakataon na it reached this stage. At para tulungan tayong mabigyan ng historical perspective ang kaganapang ito, ay panuorin po natin ang ulat ng aming kasamang si Veronica Baluyot Jimenez. Mukhang bibig ngayon ang salitang impeachment dahil sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Pero alam niyo ba na hindi na bago sa ating bansa ang pagsasampa ng mga impeachment cases? Panahon pa lamang ni Pangulong Elpidio Quirino, may mga pagsisikap na i-impeach ang ilang opisyal. Hindi naman talaga bago yan sa Pilipinas, no? Panahon ni Elpidio Quirino, gusto nang i-impeach ang mga presidente. I think Elpidio Quirino is the first time na tinry ito. So, ang mga ini-impeach yung president, appointed people sa mga presidential commissions, and of course, yung mga chief justices. Noong 1949, si Pangulong Elpidio Quirino ay inakusahan ng paggamit ng pondo ng pamahalaan para i-renovate ang Malacanang at bumili ng muebles para sa palasyo at di mano'y pag-smuggle ng mga diamante. Ibinasura ng Congressional Committee ang reklamo dahil kulang ito sa factual at legal basis. Noong 1964, inakusahan naman si Pangulong Diosdado Macapagal ng iligal na pag-aangkat ng bigas para makakalap ng suporta sa eleksyon
at pag-utos sa deportation ng isang Amerikanong negosyante na nasa kustodiya ng Kongreso dahil labag ito sa separation of powers. Binasura din ito ng Kongreso. Noong 1985, naakusahan naman si Pangulong Ferdinand Marcos ng katiwalian, plunder, di maeksplikang yaman, pagbibigay monopolyo sa mga cronies at iba pang krimen. Pero dinismiss ng National Assembly ang mga reklamo. Noong 1988, inakusahan si Pangulong Corazon Aquino ng graft at paglabag sa konstitusyon. Binasura din ang reklamo dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa iba't ibang mga pagsisikap tungo sa impeachment, 3 lamang ang naiakyat sa impeachment court. Una, yung kay dating Pangulong Joseph Estrada. Pangalawa, yung kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. At pangatlo ay ang kay Chief Justice Renato Corona. Si Estrada ay inakusahan noong 2002 ng bribery, graft and corruption, betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Noong 2007, na-convict si Estrada at nasentensyahan siya ng reklusyon perpetua pero siya ay binigyan ng presidential clemency ni Pangulong Arroyo. Noong April 2010, nag-resign naman si Ombudsman Gutierrez matapos siyang ma-impeach dahil sa di umano'y underperformance at sa kabiguang aksyonan ang mga kaso laban kay Arroyo. Yung kay Joseph Estrada was the first, no? Again, nangyari lamang ito nung medyo after having enough signatures, ni-railroad ni Senate President Manny Villar yung proseso at inakyat ito sa Senado. Kay Ombudsman Merceditas Gutierrez, no, na pangalawa na nagkaroon ng enough signatures, itatransmit na, magko-convene na yung court, but he did the Richard Nixon, no? She resigned. And by resigning, you are actually, sa totoo lang, no, parang yung resignation, actually, pinapabilis nila yung process kasi kung ano yung goal ng impeachment, which is matanggal sa posisyon ang isang tao. Sa Amerika, inimpeach si President Bill Clinton noong 1998 dahil sa perjury at obstruction of justice. Pero siya ay na-acquit. Si President Richard Nixon naman ay nag-resign bago pa man siya ma-impeach. Nung nag-resign siya, and then he did not even admit anything, tapos pinardon pa siya ni Gerald Ford, the president after him, no? Ay parang hindi naging case closed yung kay Richard Nixon. Although, yun na nga, looking at it in a historical perspective, ito yung naging daan para mahil agad yung wounds na nangyari doon sa division na nangyari sa US because of the case, no? At naka-move on si President Gerald Ford to building again the country, the confidence of the country. Dito sa Pilipinas, sa kabila ng malawakang media coverage ng impeachment trial ni Chief Justice Corona, iba-iba ang intindi ng mga tao sa impeachment. Mananagot yung may mga kasalanan. Pagbaba sa pwesto. Batas para sa mga nanunungkulan, di ba? Ang pagkakaintindi ko dyan, para paghuhusga sa bayan. Isang bagay kung saan yun yung paraan na pagpapaalis po ng isang mataas na opisyalis ng gobyerno. Ano man ang kalalabasan ng paglilitis ni Chief Justice Renato Corona, tiyak na magiging bahagi na ito ng ating mga history books. Ang hatol at iba pang pagpapasya patungkol sa kaso ay mauukit na rin sa jurisprudence para sa mga kaso sa hinaharap. Mula dito sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. At gaya ng ating nasabi, Mark, ay kasama natin ang ilan sa ating mga panelists na magbibigay ng kanilang mga saloobin at kuro-kuro tungkol dito sa impeachment trial ni Chief Justice Corona. Isang linggo po tayo magkakasama para bigyan po ng analysis at review ang kaganapan sa isang buwan at kalahating impeachment trial. Pero sa hapong ito, pumili po tayo ng mga eksperto from different fields. Pero uunahin po natin isang talaga nire-respetong leader ng ating bansa, isang human rights advocate and human rights lawyer. At siya po ay naging tagapagsalita ni dating Pangulong Corazon Aquino at isa sa mga nagkaroon ng perfect attendance noong siya ay senador pa. Mga kaibigan, kasama po natin Senador Rene Saguisan. Magandang hapon, Senador. At syempre, makakasama din po natin, galing po sa University of the Philippines Anthropology Department, Professor Nestor Castro. At para bigyan pa rin tayo ng kanyang legal perspective naman, kasama natin muli, Attorney Jen Atienza. Magandang hapon, Attorney. At ito po, at siya po ay batang-batang historian pero talagang mahilig po siya magkwento ng kasaysayan ng ating bansa. Assistant Professor from De La Salle University, Professor Xiao Chua.
At isang profesor pa rin mula naman sa Mint College, Carl sa Tinitigan. Kausapin po muna natin ang ating former senator, human rights lawyer, talagang leader ng ating bansa, Senator Sagisag. Senator? Yes. Opo, Senador, ito pong impeachment trial, 1 month and a half naging makasaysayan po. Ano po ang inyong overall assessment sa naganap nitong 1 buwan at kalahati? Naguguluhan. Bakit po? Well, dahil unang-una nga, yung procedure hindi malinaw. Dahil kung ibabase natin doon sa karanasan doon sa kay Clinton, walang nakakapagtanong kundi Chief Justice. And through written questions submitted by the senators. Pero dito, kung pababayaan natin lahat pumorma, may radio TV, abay, baka Pasko na, hindi pa tayo tapos nito. Buti, ni-reduce na lang yung ano. And then up to now, yung mga pronouncements ni Manong Gianni, Ponce Enrile, na it will take 2/3 to convict of the number na 23 ngayon. I beg to disagree dahil to me, kung ang dumating lang sa voting day, 15, but you cannot get 16. Kaya yung mga ganon, dapat bago banat ang banat, kailangan talakayin muna dahil like I try to teach constitution, political law, nalilito ko. Okay. Siguro lilinawin po natin yan, Cathy, at syempre didetalyan natin kasama yung ating ibang resource persons. Tama ka dyan, Mark. Tatanungin natin sila maya-maya lamang. Samantala, tumungo naman tayo sa Senado. Naroon ang ating kasamang si Veronica Baluyot Jimenez, kasama si Senador Coco Pimentel. Maraming salamat, Cathy. Magandang hapon po, Senator Coco Pimentel. Magandang hapon, Nikki, Cathy, Mark, at sa lahat po ng bisita sa studio, led by Senator Sagisag, and to all our televiewers. Gusto ko lang kunin yung reaction nyo dito sa sinabi ni Senator Sagisag na kapag 15 lamang ang pumasok Pumunta. sa araw ng botohan Sa Judgment Day. o Judgment Day, paano na yon? Sa aking palagay, acquitted na yun. Kasi, Yung mga hindi pumasok, acquitted yun. Oo, kasi sa akin, pag sinabi ng Constitution, blank percent or blank fraction of all the members of the Senate, ibig sabihin nun, of 24 parate. So, 2/3 of 24, dapat yun 16 ang magsabi ng guilty bago siya po matanggal sa kanyang pwesto. Kung let's say nagkasakit, pwede bang bumoto yung senador, ipadala na lang niya yung boto niya? Pwede ba yung ganun? Well, dun kami papasok ngayon sa rules of the Senate. Kung pwedeng by remote control ka magboto, hindi Hindi, walang ganun. So, kailangan personal appearance talaga. So, kahit may sakit, kahit na nasa hospital bed, isama na yung hospital bed. Doon mismo sa courtroom o sa session hall, basta bumoto. Ay, kailangan nandun talaga present. Obligasyon na ng senator judge yun. Okay, gusto ko lang tanungin kasi headline kanina sa isa sa mga pahayagan, yung katanungan whether kailangan ba ng amendment o kaya dito ibig ba sabihin acquitted na kapag ito nga din sa 5 articles of impeachment na inabandona na ng prosecution? Magandang tanong. Ako, para sa akin, ano na yan, parang debate na yan sa, parang more of academic debate na yan. Pero pagdating sa practical, pag sinabi na ng prosecution, inabandon na namin yung 5, ibig sabihin nun, ang sinasabi nila sa amin, kahit not guilty na ninyo yan, hindi na kami mag-aangal, hindi na sasama yung loob namin. Kasi nga, hindi na nga kami nag-aksaya ng effort para nga ipatunayan yung 5 articles na yan. Tapos, ina-expect ba namin guilty ang inyong verdict? So, ganun lang po yung para sa akin, yung practical side noon is, nung winidraw na yung 5, ang ibig pong sabihin nun ay hindi na or imposible nang matanggal sa pwesto si Chief Justice dun sa 5 articles na yon. I mean, kasi ang prosecution, okay na sa kanilang wag nang pag-usapan. So ako naman na Senator Judge, pag pilitin natin pag-usapan, alam ko na yung boto ko. Kasi ang boto ko dun, not guilty, kasi the prosecution did not even lift a finger to prove those 5 articles. Pero ang concern kasi ng defense is that pwede ba siyang kasuhan ulit dun sa mga allegation dun sa 5 articles?